mapagpalang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus muli sa umagang ito. Ang ating pong babasahing teksto ay isa lamang po. At ito ay kadugtong pa rin sa 2 Korinto chapter 2 verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakipag-isa sa Kanya. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita. Meron pong isang awit na very familiar marahil sa inyo. At ito po ay yung Victory in Jesus. Nais ko pong awitin yung chorus at pagpaumanhin po ninyo. Sabi, "Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath His cleansing flood." Amen po. Naisip ko po na awitin yun kasi punong-puno po ang puso ko ng kagalakan dahil po dun sa talatang ating binasa na tayo po ay kasama sa tagumpay, sa parada ng tagumpay ng Panginoong Hesus nung tayo ay makipag-isa sa Kanya. Meron pong ganitong mga sitwasyon sa panahon ngayon. Yung alam niyo po ba yung prenup agreement? Ito po ay isang agreement ng dalawang ikakasal, bagong ikakasal. Dahil sila ay parehong mayaman, marami silang ari-arian, bawat isa. Kaya nga po sa kanilang pag-iisang dibdib ay ginawa po nila na magkaroon ng agreement na kung sila ay maghihiwalay, ay yung kanilang mga ari-arian ay mananatiling kanila pa rin. Bakit ko po nabanggit ang mga bagay na ito patungkol sa ating pag-uusapan ngayon? Kasi po, na yung tagumpay na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus ay nung tayo'y makipag-isa sa Kanya, lahat ng tagumpay na kay Kristo ay mapapasa atin. Yun po. Tayo, wala tayong dala. We don't have anything when we come to the Lord. Ang totoo nga, tayo ay bankrupt spiritually. Wala tayong kayamanan na maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Ang lahat sa atin, ang daladala natin ay kabiguan, kasalanan, problema, at mga kapighatian. At kung meron man sa ating paglapit na tayo ay may daladalang mga physical asset o maayos ang ating kalagayang pinansyal o meron tayong mga ari-arian kapag tayo ay naging Kristiyano, hindi pa rin natin masasabing atin ito sapagkat itong lahat ay nagmula sa Panginoon. Therefore, sa ating pakipag-isa kay Kristo, wala tayong dala o ano paman. Pero dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, tayo ay nakatanggap ng napakasaganang pagpapala. Sabi nga, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo rin ay naging joint heirs with Jesus, naging tagapagmana ng lahat ng tatanggaping pagmamana na nasa Panginoong Hesus ay mapapa sa atin din. At napakasagana nga po. Sabi po dun sa mga talata na ating binasa, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakipag-isa sa Kanya. Nung tayo pong nakipag-isa sa Panginoong Hesus, inilaan niya ang lahat ng tagumpay na meron siya at ito ay ibinigay niya sa atin. Ang Diyos po ay Diyos ng kasaganaan at katagumpayan. Ang bayan ng Israelita, nung sila ay nasa Egypt, sila ay alipin, nagdurusa, sila ay wala man lamang para sa kanilang mga sarili. Ngunit, nung sila ay kinuha at inilabas doon ng Panginoon, ano ang sinabi sa kanila ng Panginoon? Dadaling ko kayo sa isang lupaing sagana, flowing with milk and honey. Nung sila ay umalis sa bayan ng Egypt,
ginawa ng Panginoon na yung mga ari-arian ng mga Egyptian, yung mga ginto nila, ibinigay nila sa mga Israelita, umalis lamang sila. Sino ang nagpasagana sa kanila? Ang Panginoong Diyos. Sa atin pong paglapit sa Panginoong Hesus, tayo rin po ay nakatanggap ng napakaraming kasaganaan. Ano po yung katagumpayan na meron si Jesus na isinasama niya sa atin? Na tayo ay isinama niya dun sa triumphal procession na yun, dun sa parada ng kanyang mga tagumpay, tayo ay kanyang isinama. Una po ay napagtagumpayan niya ang mga tukso habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya nga sinasabi niya rin, tayo rin ay kayang magtagumpay sapagkat si Kristo ay nasa ating buhay. We can overcome this world. Yung mga temptations and trials of this world, we can overcome it if we will just trust the Lord and we will come before the Lord na tulungan niya tayo na mapagtagumpayan ang mga tuksong to. Siya po ang tutulong sa atin kung paano napagtagumpayan ni Kristo ang mga tukso. Sinasabi niya po rin sa atin na tayo, kaya po natin itong mapagtagumpayan sa tulong ng Panginoong Hesus. At pangalawa po, kaya po tayo magtatagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Sabi po doon sa James, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano po yung unang step para mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan? Submit to God. Magpasakop ka sa Panginoon. Bayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyo at mapagtatagumpayan mo ang anumang tukso na gawain ng kaaway. Hindi po natin ito mapagtatagumpayan kung sa sarili lamang natin. Pero we have Christ. Sabi nga, nung makipag-isa tayo kay Kristo, tayo po ay pagtatagumpay ng Panginoon laban sa mga tukso. Next po, napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Doon po, sa pamamagitan ng kanyang buhay na iniyalay, tinubos niya ang ating mga kasalanan, inalay niya ang kanyang buhay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Iniyalay niya ang kanyang buhay. Yung tagumpay laban sa kasalanan na na-receive ng Panginoong Hesus, ginapi niya ang kasalanan doon sa krus, ito rin yung tagumpay na isinishare niya sa atin. Kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, meron tayong katagumpayan sa kasalanan. Kaya mga Kristiyano na tayo, huwag nating sabihin, ay tao lamang po nagkasala. No, we can have victory over sin. Kung tayo man ay nagkasala, tayo ay hindi mananatiling sa kasalanan, bagkus tayo ay lalapit, hihingi ng tawad sa Panginoon. At huwag nating sabihin palagi na hindi ko makakaya, nalayuan ng kasalanan. Kapag ikaw ay mananampalataya na, kapag ikaw ay nagtiwala, nakipag-isa kay Kristo, ang kasalanan ay mapagtatagumpayan. Oo, may kasalanan sa paligid, pero lumapit tayo sa Panginoon upang sa ating kung tayo man ay magkasala, sabi po dun sa 1 John chapter 2, kung ikaw man ay magkasala, meron kang tagapamagitan, si Kristo Jesus. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyan ay si Yesu Kristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. Ano po ang dapat natin gawin? Lumapit sa Panginoong Hesus. Third, napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Dahil siya ay muling nabuhay. Sa pamagitan po ng Panginoong Hesus, siya ang nauna upang ang mga sumampalataya sa Kanya ay magkaroon din ng pagkabuhay na mag-uli. We have overcome death. O death, where is thy sting? Sabi po nung salita. Nasaan ang iyong kamandag o kamatayan? Sapagkat napagtagumpayan na ni Hesus ang kamatayan. Oo, mamamatay tayo physically, hihina ang ating katawan, magkakasakit tayo, gugupuin tayo ng karamdaman, pero tandaan po ninyo, mamamatay ang katawang ito,
pero ito ay muling bubuhayin at bibigyan ng bagong katawan, katawang hindi na muli masisira. That is our hope. That is the victory that Jesus has given to us. Yun ang victory na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. And to this victory, isinasama niya tayo. Tayong nakipag-isa kay Kristo, ay sinasama niya sa paradang ito. Sa katagumpayang ito, tayo ay isinama ng Panginoong Jesus. Yung mga nanalo sa Olympic, ibinabati natin sila. Merong 4 na Pilipino na nagtagumpay at nagkaroon ng medalya. At kung sila, pag yung mga nanalo sila, ipinaparada sila, ipinapakita at binibigyan natin ng parangal ang mga taong ito. Pinaparada sila. Alam niyo ba, sa kanilang mga tagumpay, sino ang kasama sa kanilang tagumpay? Tayong mga Pilipino ay kasama sa tagumpay na kanilang natanggap. We are so proud to be called Pilipino dahil may mga ganitong mga Pilipinong magagaling na atleta. At maging hindi dun sa mga nagtagumpay, sila ay nag-level up sa kanilang mga natamo dito sa Olympic na ito. At lalong higit ngayong gabi, ang tagumpay na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Ang katagumpayan na isinama niya tayo dun sa lahat ng victory na meron siya. At sabi nga nung unang verse, ngunit salamat sa Diyos, it's all thanksgiving to God. Tayo po ngayong gabi ay pagpasalamat natin. Kung hindi mo pa natatanggap ang katagumpayan laban sa kasalanan, laban sa tukso, laban sa kamatayan at wala kang katiyakan, lumapit ka kay Kristo. Kailangan makipag-isa ka kay Kristo. At kung ikaw naman ay meron ng pakipag-isa kay Kristo, pasalamatan mo ang Diyos. Give thanks to God this morning sa iyong pananalangin. Pasalamatan mo siya. Tayo po ay magpasalamat at manalangin. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. Dahilan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, isinama niya kami sa parada ng tagumpay na natamo niya. At hindi lamang isinama kundi kami kabahagi rito. Tagumpay laban sa kasalanan, tagumpay laban sa kamatayan, at tagumpay laban sa mga tukso, Panginoon. Salamat po, O Panginoong Jesus, sa iyong ginawa. We will overcome this world, O God, because greater is He that is in me than he that is in this world. Sabi ng iyong mga salita, Panginoon. At ito po ay panghahawakan namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At ang sino mang nangangailangan ng ganitong tagumpay, kailangan lamang kaming lumapit sa iyo at magtiwala. Bless us, O Lord, this morning, and thank you for every victory that you have given to us. In Jesus' mighty name, Amen. God bless you po at pagpalain kayo sa umagang ito.